Sa ulo ng mga nagpapagang balita. Anong sagot sa mga kalok? Malacanang nilusog ng daang-daang ralista. Mga paglaban sa karapatang pantao ng Administrasyong Arroyo, ipinrotesta rin sa Mendiola. 125 hinostate sa Agusan del Sur, 50 nakatakas, 18 pinalaya. Empleyado sa Basilan, pinugutan, 2 Chino, hawak pa ng kidnappers. Sa ikatlong grade, sa bahay ng mga patuan, mga baril at bala natagpuan sa bakuran. Exclusive, lalaki, nasa bunga ng baterya ng cellphone, patay. Exclusive, modus na pagbubukas kotse ng 10 taong gulang na bata na aktuhan, biniktima, polis pala. Thank you very much. At Hokwang, kinakabahan nga bang matalbugan ng housemate na si Melay? Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa Basilan, walang awa namang pinugutan ng hindi pa nakikilalang grupo ang isang empleyado ng plywood company sa Maluso. Iniwan na lamang sa plaza ang ulo ng biktima. Mula Basilan, nagpapatrol Queenie Casimiro. Napahagulgol sa tindi ng hinagpis ang magkakapatid na Singson nang makita ang ulo na lang ng kapatid na si Mark sa punerarya sa Isabela City, Basilan. Nobyembre 10 nang dukutin si Mark sa pinagtatrabahuang High-Tech Wood Corporation sa Maluso, Basilan. Kasama niyang kinidnap ang 2 Chinong sina Oscar Lu at Michael Tan, mga pinsan ng may-ari. At kagabi, natagpuan ang ulo ni Mark sa plaza. Isinisi ng pamilya ng biktima sa may-ari ng plywood company ang karumal-dumal na sinapit ng bihag. Hindi kasi ibinigay ng amo ni Mark ang hinihinging 1.5 million pesos ng kidnappers. Nag-text pa raw ang kidnappers para ipaalam na pinugutan na nila si Mark. Tapos naghihingi ng demand. Kaso lang hindi magko-cooperate yun si George Tan. Walang cooperation. Yun ang mali niya. Mahigit 1 buwan na matapos ang pagdukot, hindi pa rin alam ng mga pulis kung anong grupo ang responsable sa pamumugot na unang inakalang kagagawan ng Abu Sayyaf. Kanina nagpulong ang Crisis Management Committee para pag-aralan kung paano maililigtas ang 2 pang binihag. Inisip ng mga kidnappers dahil foreigner itong dalawa at medyo baka isipin nila na mahal o kaya may mga tumulong na galing sa ibang bansa. Pinagpaplanuhan na rin ng mga otoridad ang rescue operation sa negosyanteng si Donald John Capili na sinasabing dinukot ng isang MILF subcommander. Queenie Casimiro, Patrol ng Pilipino, Basilan. Hinostage ng kilabot na Perez Group ang mahigit na 100 tao sa Prosperidad, Agusan del Sur kaninang umaga para mapigilan ang planong pag-aresto sa kanilang leader. Ayon sa mga pulis, walang kinalaman ang hostage-taking sa Maguindanao Massacre o maging sa eleksyon. Ito po'y nag-ugat sa away ng 2 armadong grupo na responsable sa serye ng mga nakawan at patayan sa lalawigan. Patuloy pong nagkakaroon ng negosasyon ngayon para mapalaya ang 57 pang mga bihag na hawak ngayon ng mga hostage takers. Nagpapatrol, Israel Malasa. Alas 6 ng umaga, ihahain sana ng mga pulis ang warrant of arrest kay Ondo Perez. May kasong multiple murder at leader ng mga dating CAFGO na nasangkot sa mga serye ng nakawan at pagpatay sa Agusan del Sur. Pero natunugan ng grupo ang planong pag-aresto, kaya bago pa mag-alas 7 ng umaga, hinostage nila ang 125 tao sa bulubunduking bahagi ng sitio Maitom sa Prosperidad, Agusan del Sur. Karamihan sa mga hinostage, mga estudyante at sibilyan. Alas 11 ng tanghali, nakatakas ang 50 bihag kabilang ang 2 teacher na sina Marilu Gregoria at Naomi Mendares. Agad nilang isinumbong sa mga pulis ang nangyari. Ayon sa 2,
kinuha ng grupo ang kanilang mga pera at cellphone. These are ordinary people within the vicinity of Sitio Maitong. Parang to protect zero themselves, just gather these people. Kung sino maabutan nila doon sa area, yun ang ginagawa. Tumagal ng 8 oras ang pakikipagnegosasyon sa grupo. Lalo't may bitbit silang matataas na uri ng armas gaya ng M14 at M16 Armalite rifle. Nasa mataas na bahagi ng bundok ang 15 kasapi ng armadong grupo, kaya hindi sila malapitan ng mga pulis. Pasado alas 4 ng hapon, nang palayain ng Perez Group ang 17 estudyante at isang matandang babae. Mga adults na lang lahat dahil yung mga bata nirelease na nila lahat during the course of negotiation with Mrs. Bahati. At umaasa tayo na mariresolve agad yung kaso. Sa investigasyon ng mga pulis, dating CAFGO ang grupo ni Perez na nasangkot sa mga kaso ng nakawan sa lalawigan. Nitong Pebrero, nagkaroon ng Rido o Clan War sa pagitan ng Perez Group at grupo ni Joel Tubay. 4 na miyembro ng pamilya Tubay ang nasawi sa away. Sa ngayon, tanging hiling ni Perez, arestuin din ang kaaway na si Tubay. Dumating na rin ang Crisis Management Committee sa ilalim ng Provincial Government ng Agusan del Sur para tumulong sa pagpapalaya sa mga bihag. Israel Malasa, Patrol ng Pilipino. Mga kapamilya, ito ang ika-18 araw ng paghahanap ng katarungan para sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Sa ikatlong pagkakataon, pinasok ng mga otoridad ang bakuran ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. para maghalughog ng mga armas na itinatago umano ng pamilya. Live mula sa Maguindanao, nagpapatrol George Carino. Karen, kung sa naunang 2 paghahalughog ay nabigo ang mga otoridad, kanina naman nagbunga na yung misyon nila. Isang impormanteng hawak ngayon ng Philippine National Police ang pinagbatayan ng paghahalughog. Kainitan ng tanghali ng pasukin ng mga otoridad ang bakurang ito sa Barangay Satan, dito sa bayan ng Sheriff Aguac. Ayon sa PNP, hindi bahay ang kanilang hahalughugin, kundi ang paligid lang ng bakuran. Pero pumapalag ang abogado dahil nakukulitan na sa mga otoridad. This is the 3rd time na pinakita sa akin, pag mupunta sila dito, ito pa rin yung mission order. No? And they have the chance, no, to apply for search warrant before the court. Kasi may trabaho naman ngayon, di naman holiday. Linggo nang unang pasukin ng mga otoridad ang bakuran, sumentro sa kwadra ng Kabayo. Dito naman Lunes ng gabi ang ikalawa. Volt ang tinarget ng mga otoridad. Kaya kanina, umaangal ang pamilya Ampatuan dahil naaapektuhan na umano ang kanilang mga anak. Basta yung mga bata gusto nilang mag-aral. Sinasabi sa amin, Mami, paano na yung pangarap ko maging doktor, maging abogado kung hindi na kami makapag-aral? Pero dahil nasa ilalim ng martial law ang probinsyang ito, walang silbi ang pagtutol sa paghahalughog. Itinuloy ng militar at pulisya ang paghahanap ng mga armas na itinatago umano sa bakuran ng mga Ampatuan. Nang inspeksyonin ang bunton ng mga bunot ng niyog, doon na tumambad ang mga nakatagong bala at baril. Sinundan pa ng isa pang hukay na puno ng mga naglalakihang bala ng 50 caliber. Samot-saring mga bala, baril, mga gamit pang sundalo at ilan pang kagamitan ang nasamsam ng mga otoridad sa bakuran ng matandang Ampatuan. Pero iginiit ng abogado ng mga Ampatuan na itinanim lang o planted ang mga nakuhang armas at walang kinalaman ang kanyang kliyente. Nakakasiguro po tayo na hindi po yan pag-aari ng mga Ampatuan. Marami pong posibilidad kung bakit napunta dyan yung baril. Pwede naman din nating sabihin na may nagplanta po ng baril na yan. Sa korte na lang questionin ng pamilya Ampatuan ang paghahalughog sa kanilang ari-arian. Kahit may mga nakuha ng baril at bala kanina ay babalikan pa rin ng mga otoridad ang bahay ng mga Ampatuan. Ayon sa pulisya at militar, hanggat meron lumalantad sa kanila at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga itinagong armas ng pamilya Ampatuan, babalikan nila ang bahay. Kanina humarap na rin sa 73rd Infantry Battalion ang 24 na miyembro ng Civilian Volunteer Organization sa bayan ng Radyabuayan. Yung kanilang mga baril ay sinuko sa pulisya at ngayon sila dinala na sa provincial headquarters ng Maguindanao dito sa bayan ng Sheriff Aguac para iproseso. Karen.
Sa ngayon sinasailalim sa inventaryo, pero yung baril na nakuha, mayroong isang caliber 45, mayroong dalawang caliber 30 na machine gun, at yung iba pyesa na ng baril, gaya ng mga barrel nung 50 caliber. Karen. Okay, maraming salamat George Carino. Ating balikan ang hostage situation dyan sa Agusan del Sur. Nasa ating po linya ngayon si PO3 Ana Rose Rivas ng Prosperidad, Agusan del Sur. PO3, mayong gabi isad. Okay. Wala lang daw kung sila kasabot man ng dislaro daw, Mr. PO3, good evening po. Tayo po'y live ngayon sa TV Patrol World. Ano po ang latest sa ginagawang pag-uusap ngayon para mapalaya ang ilang pang mga bihag na hawak ng mga hostage takers? Sila kay nga daw. Mga kaibigan, maya-maya po ng kaunti tila po abala si PO3 sa kanyang ilang pang mga trabaho doon sa presinto. Ating babalikan maya-maya po lamang ng kaunti. Samantala, ikalawang araw po ng pinagsanib na sesyon ng Senado at ng Kamara para desisyonan kung dapat bang hayaan o dapat bang ibasura ang martial law sa Maguindanao. Pero kahit pa magtagal ang talakayan, tila buo na ang desisyon ng maraming mambabatas sa Proclamation 1959. Live mula sa Batasan Pambansa sa Quezon City, nagpapatrol Linda Humilia. Ted, dapat ay patuloy pa rin ang panggigisa ng mga mamabata sa mga kinatawan ng Pangulo tungkol sa Proclamation 1959 na nagsasailalim sa probinsya ng Maguindanao sa martial law. Pero ang ilan nating mga mambabatas na matatalas sa batas, hindi na nagtatanong, nagle-lecture na lang kung bakit dapat o hindi dapat hayaan na gumana ang martial law sa Maguindanao. Kaya masasabing aktwal na botohan na lang ang hinihintay dito para masentensyahan ang Proclamation 1959. Unang tumayo sa panig ng Kamara si Makati Congressman Teodoro Locsin Jr. Pero sa halip na magtanong, inilatag ni Locsin ang mga dahilan kung bakit dapat hayaang gumana ang martial law sa Maguindanao. The Ampatuans were the first to impose martial law in Maguindanao without any basis but their undying thirst for power, which could only be slaked by the blood of anyone they disliked. To the martial law of the Ampatuans, the only adequate response was martial law by the government. It is martial law that shocked and awed the Ampatuan army to surrender without a fight. Isa si Locsin sa mga kumontra sa martial law ni Marcos. Pero ipinagtatanggol niya ang martial law ni Pangulong Arroyo dahil kailangan ito sa harap ng karumal-dumal na massacre ng 57 tao sa Maguindanao at pagkakatuklas ng mistulang arsenal ng mga sandata doon na kapwa ay kinakabit sa mga ampatuan. Pero naghanda rin ng sariling lecture si Senador Miriam Santiago. Hindi anya masasabing rebelyon ang gulo sa Maguindanao na nag-ugat sa away politika ng mga angkan ng ampatuan at mangudadatu. I say again, show me the rebellion. Dalawang gugog nag-away sila eh. Bakit sabihin mo ngayon? Napanganib na ngayon iyan. Sa safety ng publiko. Panganib sila sa isa't isa. Nanindigan naman ang mga kinatawan ng Pangulo na di kailangan ng armadong labanan para masabing may nagaganap na rebelyon. I reiterate our position. There was actual rebellion at the time of the declaration of martial law because in accordance with jurisprudence, People versus Cube, People versus Perez, actual clash of arms is not necessary. Sa mga kapamilya naman natin, Ted, na masugid na sumusubaybay sa joint session, inaasahang aabot ito ng mga alas 11 o bago maghating gabi ngayong gabi dahil bukas, Biyernes, walang joint session. Karamihan sa mga kongresista uuwi sa kanilang mga distrito. Dahil nga sa tagal ng bakasyon, sa Lunes pa babalik, namutuloy yung usap-usapan na baka naman ma-lift na ang martial law ngayong weekend na ito dahil pagbalik nila ng Lunes, baka wala na rin silang talakayin. Pero ayon naman kay Justice Secretary Agnes de Vanadera, anything is possible dahil maya't maya naman daw ay tinitingnan din nila ang sitwasyon sa Maguindanao. Ted? Salamat, Linda Humilia. Nanawagan mismo ang isang ampatuan sa iba pa nilang kaanak na dawit sa massacre na subuko na at harapin ang kaso. Ito lang daw ang tanging paraan para linisin ang kanilang nabahirang pangalan. Nagpapatrol Jeff Canoy. 4 na araw nang nakadetain sa Cab Panacan Station Hospital si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. dahil sa pagkakaugnay sa Maguindanao Massacre.
Matinding seguridad pa rin ang umiiral sa naka-red alert na kampo. Limitado ang mga dalaw. Kanina bumisita kay Ampatuan Sr. ang pamangking si Energy Undersecretary Zamzamin Ampatuan. Sabi ni Yusek, bumubuti na ang kalusugan ng tiyuhin. Ayon sa kanya, makakabuti marahil ang panahon na ito para mapagnilayan ng tiyuhin ang kinakaharap na krisis. It's the important thing that he needed at the moment, someone who will lift up his spirit and also yung processing ng inner conscience, looking at how this personally affects him. Aminado si Yusek Ampatuan na may ilan silang mga kaanak na nagtatago na matapos madawit sa krimen. Diretsahan siyang nanawagan sa kanila na harapin ang batas. I tell them, you surface the best way really to fight it out is you give yourself a chance to defend yourself legally. Sa ngayon, umaasa na lang sila na patas ding iiral ang batas para sa kanilang pamilya. Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino, Davao. Pinasususpindi na ng DILG sa Ombudsman ang 8 miyembro ng pamilya Ampatuan na opisyal sa Maguindanao. Pinaiimbestigahan na rin ang yaman ng angkan. Nagpapatrol Alvin El Chico. Inumpisa na ng Ombudsman ang lifestyle check sa lahat ng miyembro ng Angkang Ampatuan sa Maguindanao. Kabilang sa mga sisilipin ng Ombudsman ang pinaniniwala ang 7 malapalasyong bahay ng mga Ampatuan sa Maguindanao. 14 sa Davao, 3 sa Sultan Kudarat at ilan pa sa Metro Manila. Isinumbong naman ng isang boto patroller na may tunnel pang pinagtataguan ng pera, sasakyan at armas ang mga Ampatuan. Duda naman ang isang boto patroller na nakaw na pera ang inilalagay sa vault sa bahay ng mga Ampatuan. Ayon sa sources ng ABS-CBN, posibleng umabot pa ng 3 bilyong piso ang yaman ng mga Ampatuan. Ito po ay base sa mga reports na nakala po natin sa ating mga pahayagan, TV, sa radyo po, na nagpapakita po ng mga iba't ibang ari-arian ng mga Ampatuan na sa tingin po ng marami ay hindi po commensurate o nararapat sa kanilang mga sweldo. Pero pangamba ng mga otoridad na itago na ang bulto ng pera bago na ideklara ang martial law sa Maguindanao. Sabi pa ng sources, mas komportable ang mga Ampatuan na humawak ng cash kaysa mga bank accounts. Kahit nakasuhan at nakadetain na ang karamihan sa mga Ampatuan, humirit pa rin ang DILG na suspindihin ng Ombudsman ang 8 opisyal ng Maguindanao dahil sa kasong administratibo. Ito'y sina Dato Andal Ampatuan Sr., OIC Governor ng Maguindanao, Dato Ahmad Ampatuan Sr., Acting Vice Governor, Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr., Dato Saudi Ampatuan Mayor Dato Saudi Ampatuan Jr., Mama Sapano Mayor Dato Ahmad Ampatuan, Mama Sapano Vice Mayor Muhammad Banari Ampatuan, Salibo Vice Mayor Dato Kanor Ampatuan, at Dato Abdullah Sangki, Councilor Muhammad Sangki. They want us to, based on the evidence that they have submitted, to initiate administrative proceedings against those people, sa mga tao po yun, at the same time, meron po silang prayer na preventively suspend po yung mga kinasuhan po nila. Bago pa nagkahulihan, pinapigil na sa Korte Suprema ng mga abogado ang pag-aresto sa ilang Ampatuan kasunod ng pagdeklara ng martial law. Walang inisyong TRO ang Supreme Court kaya natuloy ang pag-aresto. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino. Ang halalan sa mga itinuturing na election hotspots sa bansa tulad ng ARMM. Kaugnay nito, hiniling nila sa Kongreso na ipasa na ang 3 panukala tungkol sa early voting. Nagpapatrol Ryan Chua. Pinakamatinding election-related violence sa kasaysayan ng bansa ang massacre sa Maguindanao. Kung patikim pa lang ito ng mga pwede pang mangyari sa 2010, ngayon pa lang nangangamba na ang COMELEC. Kaya panukala nito, idaos ng mas maaga ang halalan sa Maguindanao. We submitted a proposal already to the Senate before, and we passed last week. We passed another resolution reiterating our proposal for early voting. If Congress passes that bill, we'll conduct the elections early. May nakahain ng panukala si Congressman Pedro Romualdo na dapat magkaroon ng mas maagang halalan sa buong ARMM para tiyakin ang malinis na halalan doon. May mga panukala na rin para sa early voting sina Senador Richard Gordon at Congressman Rufus Rodriguez. Ang COMELEC naman, nais na gawin ng halalan 1 linggo o 1 buwan bago ang Mayo 10, hindi lang sa ARMM kundi sa mga election hotspots na tinukoy ng pulisya. Kabilang dito ang Abra, Nueva Ecija, Masbate, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Western Samar, kung saan mataas ang insidente ng pandaraya at karahasan sa mga nakaraang halalan.
We want to devote all attention on this area, concentrate our resources. Ito na yun eh. Pabor dito ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting, pero dapat daw tanggalin muna ang martial law. Sa pananaw po namin, hindi po ito pwedeng malayang halalan pagka merong martial law sa Maguindanao. Ngayong kainitan pa ng debate tungkol sa martial law sa Maguindanao, alam ng COMELEC na malabo pang mapag-usapan sa Kongreso ang early voting. Pero pipilitin pa rin daw ng COMELEC na maipasa ang panukala sa Kongreso sa lalong madaling panahon. Hanggat maaari, gusto raw nilang mabawasan kung hindi man tuluyang mawakasan ang pandaraya at karahasan sa darating na halalan. Ryan Shua, Patrol ng Pilipino. Nanumpa ngayong araw bilang acting governor ng ARMM si Vice Governor Ansordin Adyong. Ito matapos ang pagkakaaresto kay ARMM Governor Zaldi Ampatuan noong Sabado dahil sa kanyang pagkakadawit sa Maguindanao Massacre. Pinangunahan po ni DILG Secretary Ronaldo Puno ang oath-taking ni Adyong na ginanap sa PNP headquarters sa Camp Crame. Ayon kay Puno, ito'y patunay na umiiral pa rin ang saligang batas ngayon dahil batay daw po sa Rule of Succession sa Local Government Code ang pag-upo ni Adyong. Ayon pa kay Puno, nakatakdang magtalaga si Adyong ng mga OICs sa mga bayan sa Maguindanao at maging ng acting governor sa Lalawigan. Ito po'y kasunod ng pagkakaaresto sa ilang mga mayors at kay Andal Ampatuan Sr. dahil din sa Maguindanao Massacre. Samantala, pinawalang sala ngayon ng AFP ang dalawang opisyal ng militar na inakusahan ng pagbabaya sa tungkulin nang hindi nila bigyan ng security escort ang pamilya mangudadato nang mangyari po ang Maguindanao Massacre. Papatrol, Alex Santos. Hindi na itutuloy ng AFP ang pagsasampa ng administrative at criminal case laban sa dalawang opisyal na inakusahang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Ayon kay AFP spokesman Lieutenant Colonel Romeo Browner Jr., batay sa investigasyon, walang indikasyon na nagpabaya sina Major General Alfredo Caiton ng 6th Infantry Division at 601st Brigade Commander Colonel Medardo Geslani. Sila ang tumangging magbigay ng hinihinging security escort sa mga mangundadato papunta sa COMELEC sa Sarif Agwak. Ipiniliwanag ng dalawang opisyal ng militar na kulang sila ng mga sundalo at sapat naman daw ang seguridad ng pulisya. According to our Inspector General, they found out that both commanders were not remiss in their responsibilities as commanders on the ground. Tumanggi muna magbigay ng panig ang kampo ng mga mangundadato sa resulta ng investigasyon ng AFP. Batay naman sa sinumpaang salaysay sa CIDG investigation ni PO1 Rainer Ebus, ang close-in bodyguard ni Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. Kasama nila ang 5 sundalo sa pinangyarihan ng massacre. Kasama rin daw ang mga ito sa pag-aabang sa convoy ng mga mangundadato. Inaalam na ng AFP kung nasa active duty pa ang 5 sundalo at kung direkta silang sangkot sa massacre. Those who were parang suspected to be part of the conspiracy, inimbestigahan naman din ng level ng army yan. Yung sinasabi yung parang na-incriminate ni Magid were about 3 lieutenants. Una lang inamin ng PNP na posibleng nagsabuatan ng mga pulis kaugnay na naganap ng massacre. Alex Santos, Patrol ng Pilipino. Tuluyan ang sinuspindi ang mga klase sa 6 na eskwelahan sa Ampatuan, Maguindanao. Nagdesisyon ng DepEd sa ARMM na sa Enero 4 na muling magbukas ng klase. Sa harap na rin ng patuloy na takot ng mga estudyante dahil sa ipinaiiral na martial law sa lalawigan. Nagpapatrol Adrian Ayalen. Masayang naglalaro ang mga bata rito sa Datu Sangki Ampatuan Central Elementary School sa bayan ng Ampatuan. Wala silang klase pero pumunta sila sa eskwelahan at nagbaka sakali. Kasi hindi namin mag-aral para makatapos kami. Sabi nila, hindi na sila pinapapasok ng kanilang mga magulang. Minsan natatakot din ang nanay ko. Ang nanay mo? Bakit daw? Baka saktan daw nila kami. Pero hindi naman kayo sinasaktan ng mga sundalo? Hindi. Kanina isang granada ang natagpuan malapit sa eskwelahan at istasyon ng pulis. Pero agad nilinaw ng militar na hindi na pwedeng sumabog ang granadang iyon. Siguro natatakot na baka sa kanyang possession makita at natatakot siyang isurrender formally, he will be subjected to investigation. Iniwan na lang doon sa gitna ng kalsada. Nitong mga nakaraang araw, may nadiskubre ring mga armas na nakalibing malapit sa munisipyo. Naaalarma na ang mga guro sa Datu Sangki, kaya nagdesisyon silang huwag nang piliting pumasok ang mga estudyante sa 6 na eskwelahan sa Ampatuan. Alam namin na hindi pa rin namin kaya na mapaibalik ang mga bata
Kaya to make sure para sa mga parents, doon na lang sila sa January 4. Sa bayan naman ng Sharif Agwak, wala na talagang pumapasok dahil karamihan ng mga estudyante ay nagsilikas na palayo ng bayan. Katunayan, patuloy ang paglipad ng mga military chopper at maliliit na eroplano. Karamihan wala na. Kung meron man dito, mang ilan-ilan lang, so hindi namin kayang sagutin kung ano man ang mangyari. Pwedeng mag-makeup classes na lang daw ang mga estudyante kapag naging normal na ang sitwasyon. Paulit-ulit ang militar na hindi dapat matakot ang mga residente kahit pa araw-araw ang raid sa Sharif Agwak ngayong umiiral ang martial law. Inaasahan naman na magsisibalikan ang mga estudyante kapag natanggal na ang martial law. Pero ang problema kapag hindi na nagsibalikan ang mga nagsilikas na mga pamilya dahil pa rin sa nararamdaman nilang takot. Adrian Ayanin, Patrol ng Pilipino, Maguindanao. Ginunita ng iba't ibang militanteng grupo ang International Human Rights Day. Ang sigaw nila itigil ang martial law sa Maguindanao at ang panunupil sa karapatang pantao. Nagpapatrol Atom Araulio. Wala nang nagawa ang mga gwardya ng Malacanang nang sumugod ng mahigit 500 rallyista sa Gate 7 ng palasyo. Hindi na rin nakaporma ang nag-iisang riot police doon. Tingin ni Gloria, mas lalong matatakot ng mamamayan kapag pinapatay niya. Baliktad yung mangyayari. Mas dumadami at mas marami nagpapatuloy. Dahil ito yung hustisya na nakikita namin, kaya namin ibigay para doon sa mga pinaslang at para doon sa mga tinapakan ng karapatan. Maya-maya pa, dumating na ang dagdag ng mga pulis. Pinayagan nilang magdaos ng maikling programa ang mga rallyista. Pero pagkaraan ng ilang minuto, pinaalis din sila. Nauna rito, mahigit 4,000 ang nagmarcha sa Menjola bilang paggunita rin sa pandaigdigang araw ng karapatang pantao. Tingin ng grupong karapatan, mas malala pa sa gobyernong Marcos ang panunupil sa karapatang pantao sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Take note na ito si Gloria Macapagal Arroyo, nakakapagsagawa ng pagpaslang, ng pagdukot, at iba pang mga human rights abuses na hindi nagdeklara ng martial law sa buong bansa. Mas nakakatakot yung kasi under a democracy, nakakapagpaslang ka pala, nakakapagdukot ka pala, pwedeng legal na legal, no? Base sa datos ng karapatan, mahigit 1,000 na ang naging biktima ng extrajudicial killings mula Enero ng 2001. Lagpas 200 naman ang mga desaparecidos. Halos lahat daw ng mga biktima ay sibilyan at miyembro ng mga legal na organisasyon. Hindi pa kasama sa listahan ng 57 biktima ng Maguindanao Massacre kung saan 30 ang mamamahayag. 9 na taon ng pamumuno at 9 na taon ng matinding paglabag sa mga karapatang pantao. Para sa iba-ibang mga human rights groups, ito ang maitim na pamana ng kasalukuyang administrasyon. Ito rin daw ang hamon para sa mga kandidato sa darating na halalan. Ang masigurong makakamit ng mga biktima ang hustisyang matagal na nilang inaasam. Atom Araulio, Patrol ng Pilipino. Ating balikan ang hostage situation dyan sa Agusan del Sur. Nasa ating po linya ngayon si Superintendent Antonio Pagirigan, ang Provincial Director ng Agusan del Sur. Sir, good evening po. Yes, good evening, Sir Ted. How are you? Well, fine, sir. Kayo po. Ito po, no, yung pinakahuling update po lamang sa negosasyon para sa pagpapalaya ng ilang pang mga hostage ngayon, Colonel, please. Ako po, ang pinakahuling update dito, Sir Ted, doon sa Crisis Management Committee natin na pinangulunan ng ating governor sa pamagitan ng kanyang provincial DSWD na nag-direct sa negotiation sa mga hostage taker na ang grupo nito na tinatawag na Undo Perez ay nakapag-release po ng 18 personalities doon sa 75 na hawak nila. So ang remaining personalities ngayon na nandyan ay 57 pa po ang nasa control nila. But I believe that with the Bagong-bagong balita mga kaibigan, sumuko po sa mga pulis ang 24 na CVOs at CAFGO sa Maguindanao.
Naroon mismo si Martial Law Administrator Lieutenant General Raimundo Ferrer nang sumuko ang 24 ngayong hapon. I-turn over nila ang mga bitbit na armas, kabilang po ang 17 M16 assault rifles at 3 Garand rifles. Marin po namang itinanggi ng mga sumuko na sila may kinalaman sa Maguindanao Massacre. Tumugon lamang daw sila sa panawagan ng gobyernong isuko ang lahat ng mga armas ngayong nasa ilalim na ng martial law ang lalawigan. Ngayon po'y dumadaan sa ballistic examination ang mga baril para malaman kung merong tutugma sa mga ito sa baril na ginamit sa massacre sa Maguindanao. Na-turn over na po ng CIDG sa Regional Office ng Commission on Elections sa Maguindanao ang mahigit na 3,000 voters ID na nakuha sa bakuran ni Sheriff Agwak Mayor Anwar Ampatuan. Mula sa Maguindanao, exclusive Papatrol, Ces Orenya Drilon. Iba naman ang nadiskubre ng mga pulis sa paligid ng bahay ni Sheriff Agwak Mayor Anwar Ampatuan. Hindi baril ang tumambad sa kanila, kundi may 3,000 voters ID at iba pang election paraphernalia na tinangkapang sunugin. Ayon kay Superintendent Pagkalinawan, mukhang orihinal ang mga dokumento. Nagtaka siya kung paano ito napunta kay Mayor Ampatuan. Mahalaga ito sa politika natin. Bakit may ganito? O, diba? Okay. Election paraphernalia ito, bakit may ganito tayo? Si Anwar ay kapatid ng pangunahing akusado sa Maguindanao Massacre na si Andal Ampatuan Jr. na nasa kampo na ng pulisya sa Gensan. Ayon kay COMELEC Commissioner Gregorio Larazabal, kahina-hinala ang pagkakatuklas ng election paraphernalia sa bahay ng alkalde. Right now, there's something wrong there, but unfortunate as it appears, what we're trying to do, we're trying to remedy the situation by taking appropriate action. Isa ang Maguindanao sa mga lalawigang nagpanalo kay Pangulong Arroyo laban kay Fernando Poe Jr. noong halalan ng 2004. Isa rin ito sa mga probinsyang pinaghihinalaang sentro ng umano'y malawakang dayaan. Matapos ideklara ang martial law sa Maguindanao, nagbabala ang oposisyon na maaaring gamitin ang batas militar upang dispatsahin ang mga ebidensya ng electoral fraud. Binigyang diin naman ni COMELEC spokesperson James Jimenez na ang mga election officer ang dapat nangangalaga sa mga voters ID. Oras na nai-release na ito ng COMELEC at hindi dapat dumaraan sa local officials. Sa ngayon, ayon sa COMELEC, 75% na ng mga voters ID na mga nagparehistro noong 2007 ang nai-release na ng COMELEC. Iniutos ng komisyon sa regional officer nila na ipadala sa Maynila ang naturang voters ID. The procedure is kailangan through channel yan. Ita-turn over namin sa CIDG, which is the investigating arm ngayon. Sila ang lead agency who calls the shots here. Then the CIDG, ta-transfer naman sa COMELEC. Dinala na sa kampo ng PNP sa Maguindanao ang mga nakuhang election paraphernalia para siyasatin ng SOCO at CIDG. Ces Orenya Drilon, Patrol ng Pilipino. Nailigtas ng mga mangingisda ang balyena na natagpo ang sugatan sa baybayin ng Nasugbu, Batangas. Nagpapatrol Ernie Manyo. Hinang-hina ang 29 na talampakang balyena nang matagpuan ng mga mangingisda sa baybayin sa Nasugbu, Batangas. Alas 3:30 ng madaling araw kanina. May 16 na sugat ang balyenang tinatawag na Bright's whale. Nagjajaging nga ako dito. Di ngayon, may kumalabu sa yung isda, malaki. Ngayon, di nagtawag ako ng tao. Rumesponde ang DENR, Tourism Department at lokal na pamahalaan. Ininjeksyon na ng balyena ng antibiotic, pero matapos ang ilang oras, pinakawalan na rin ito sa dagat. Nasa 5 taon pa lamang ang pinakawalang balyena. Base sa pagsusuri ng World Wildlife Foundation, posibleng kinagat ng pating ang sugatang balyena. Ang tendensya nga ng balyena, basta nagkasugatan, tumatabi siya. At para kung sa tao humihingi siya ng saklolo para siya maremedyohan yung kanyang sugat. Mula 2007 hanggang 2008, 6 na balyena na ang napadpad sa dalampasigan ng Kalayo dahil malapit ang lugar sa South China Sea. Ernie Manyo, Patrol ng Pilipino, Batangas. Ang latest naman sa mundo ng showbiz mula sa ating star patroller, Pamela Baranda. Karen, kulang pa para sa sexy star na si Katrina Halili ang pagkakatanggal ng lisensya ni Hayden Ko bilang doktor. Gusto pa niyang makulong si Ko na kasama niya naging mainit sa mata ng publiko dahil sa controversial na sex video. Nagpapatrol, Mari Damawal.
sabi ng ICU, no you don't. ICU, no you don't. Kahapon lang tinawanan ni Hayden ang isyu tungkol sa kanyang umano'y tangkang pagpapakamatay. Just wanna dispel the rumor that that I tried to kill myself again and that I am badly wounded and marami akong sugat and marami naka-inject sa akin. No, that's not true. Ngayon, haharap siyang muli sa panibagong buwelta sa kanya ni Katrina Halili. Nagsumite kanina ang aktres sa NBI Computer Crimes Division ng dagdag na dokumento para isulong ang investigasyon sa pagkalat ng sex video nila ni Hayden. Hindi po ako titigil na na hindi managot yung mga taong gumawa ng mga kalokohan na yun. Binawian na ng medical license si Hayden, pero kulang pa ito, sabi ni Katrina. Giit niya, kailangan makulong si Hayden dahil sa karahasan laban sa kababaihan. Hindi lang po yung matanggalan po siya ng lisensya. Yung criminal case po, itutuloy ko pa din. Naaawa na po ako dahil hindi naman ako masamang tao para parusahan po siya. Hindi ko nakikita na parang alam niya na may kasalanan siya. Hindi man lang nag-apologize. Hindi niya po alam sa sarili niya na may nagawa po siyang kasalanan. Mahirap naman magpatawad sa taong hindi naman humihingi ng tawad sa'yo. Ayon sa abogado ni Katrina, bukod kinako, Dr. Vicky Bello, Eric Johnston Chua, Dr. Mark Herbert Rosario at Princess Marie Velasco, may 4 pang pinaiimbestigahan sa kaso. Ayon kay Katrina, dapat managot ang may kasalanan. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol World Exclusive, 10 taong gulang na bata, huling ninanakawan ang kotse ng pulis. Isa pang exclusive, baterya ng cellphone, sumabog, lalaki, patay. Hayden Ko, umapila, kaugnay sa pagbawi ng kanyang lisensya bilang doktor. At Okwang, takot nga bang matalbugan ni Melay ng PBB? Huli ang isang 10 taong gulang na bata ng pagbubukas ng kotse at pagnanakaw sa loob mismo ng Camp Crame kaninang umaga. Nagpapatrol ka sa Belgas. Nahuli ang batang lalaking ito habang nagnanakaw dito mismo sa harap ng Women and Children's Protection Center sa loob ng Campo Crame. Nakapasok na sa loob ng kotse ni PO3 Elmer Velasco ang bata nang mahuli. Naka-uniforme pa ang 10 taong gulang na bata at sa Camp Crame Elementary School nag-aaral. Na-caught in the act na, pinasubukan ulit na pabuksan. Bakit? Through yung susi na dala ng bata, nabuksan ulit. Kung marami na isang araw, may isang inspector din na nawalan ng mga gamit sa sasakyan. Umiwas naman magbigay ng pahayag ang magulang ng bata. Ayaw kumpirmahin ng mga otoridad kung sa loob sila ng kampo nakatira. Base sa record ng Women and Children Protection Office, mula Enero nitong taon, may naitatala na silang mahigit 800 menor de edad na sangkot sa pagnanakaw. Ayon sa isang social welfare officer, una sa lahat, ang mga magulang ay dapat tumutok at pumatnubay sa kanilang mga anak. Imitator sila, mabilis silang mag-imitate ng mga nakikita nila. At higit sa lahat, dapat ay maging magandang halimbawa ang mga magulang sa kanilang mga anak. Gasa Belgas, Patrol ng Pilipino. Marami sa ating mga boto patrollers ang umaalma sa pamamayagpag ng private army sa kanilang lugar. Ito po, reklamo ng ating boto patroller mula San Miguel, Bulacan, mismong mga taga-PMP umano ang kabilang sa private army. Sumbong ng ating boto patroller sa Northern Samar, marami raw ang napapatay tuwing halalan sa kanilang lugar dahil sa mga armadong grupong ginagamit ng mga politiko sa Northern Samar. Sa ibang issue mga kaibigan, inilapit po ng ating boto patroller mula sa May Kawayan, Bulacan sa videong ito na kanyang ipinakalat. Kitang-kita ang pagtatapon ng basura sa sarado ng dam site sa barangay Kaingin. Matagal na po raw na mayroong closure order ang dam site, ngunit sa video, mga pulis pa na naman ang mismong nagpapapasok na naman sa mga truck na nagtatambak ng basura na naman.
Maging bahagi po ng boto mo, ipatrol mo, i-text ang BMPM space, view space, pangalan / address / edad / at ang inyong mensahe. I-send sa 2366 para sa Globe at TM subscribers at 231 sa ibang mga network. Tatlong ordinaryong tao ang lalaban kay Pangulong Arroyo sa pagkakongresista sa ikalawang distrito ng Pampanga. Aminado silang kapos ang makinarya nila sa halalan pero hindi raw sila uurong sa laban. Exclusive, nagpapatrol Maricar Bautista. Siya si Adonis Simpao, arkitekto at may maliit na construction firm sa Guagua, Pampanga. Siya ang kandidato ng Liberal Party na ilalaban sa Pangulo sa pagkakongresista sa ikalawang distrito sa Lalawigan. Aktibo siya sa pakikipaglaban sa Chacha. Halos 1 milyong piso lang daw ang kanyang asset. Walang-wala sa makinarya ng Pangulo. Pero di raw siya uurong sa laban. Kasi siguro kung hindi ako corrupt dahil mula't mula sa trabaho ko, mula nung gumraduate ako, hanggang ngayon hindi pa natatapos ang bahay ko sa kadahilan ng pinagkakasya ko lang kung ano yung kinikita ko. Aminado si Pampanga Governor Ed Panlilio, isa sa mga kumumbinse kay Simpao na sa ngayon wala pang tsansang manalo ang kanilang kandidato. Pero marami pa raw ang pwedeng mangyari bago ang halalan. Isang electronics engineer naman si Feliciano Serrano. Dati na siyang kumandidatong mayor sa Porac pero natalo. Kapag sinuwerte raw siya sa halalan, pagtutuunan niya ng pansin ang pagdidisiplina sa mga driver at pagsugpo sa irregularidad sa nawawalang cellphone load. Kagustuhan ko to. Wala kang nagpatakbo Oh, wala. Yun nga yung pananaw ko, yung may mabuti ako magagawa pag hindi ko ginawa. Kasalanan sa akin. Independent candidate si Serrano at walang gaanong pondo, pero kilala siya sa kanilang lugar. May pinag-aralan din naman siya. Tsaka matulungin naman siya. Isa pang independent candidate si Filipinas Sampang. Hindi naman siya kilala ng kanyang mga kapitbahay sa Santa Cruz, Porac, Pampanga. Pero yung Pilipinas talagang hindi ko alam yun. Ngayon ko lang narinig ang pangalan. 2 beses pinuntahan ng ABS-CBN News Team ang address ni Sampang sa kanyang Certificate of Candidacy. Pero wala siya roon at nagtatrabaho raw sa isang insurance company sa Maynila. Kahit na kamag-anak namin yung asawa ni Hiner, wala silang panalo. Pero boboto niyo pa rin ba? Siyempre, kamag-anak namin yung boboto namin. Paderman daw ang babanggain ng 3 kandidato sa pagtakbo ni Pangulong Arroyo sa halalan, itutuloy pa rin nila ang laban. Maricar Bautista, Patrol ng Pilipino. Binalikan po ng hulog ng langit ang isang ina mula Muntinlupa na nanganak sa isang evacuation center. Kamustahin po natin si Nanay Janet at Baby Jude. Sinalanta ng Bagyong Ondoy, iniwan ng asawa at inabutan pa ng panganganak sa evacuation center. Kaya naman madalas tulala na si Nanay Janet na hindi na maasikaso ng maayos ang kanyang bagong silang na sanggol. Indikasyon ng postpartum depression. Siyempre, ang pagdaan sa panganganak, merong konting depression yan, may stigma, tapos nagpapabreastfeed ka na. Ayon sa pag-aaral, 10 hanggang 20% ng mga nanganganak ang nakararanas ng postpartum depression. Kapag lumala, maaaring tuluyang mawala sa katinuan ng ina, saktan o patayin ang sarili o ang kanyang mga anak. Dahil dito, inilipat agad ng hulog ng langit ang kaso ni Nanay Janet sa DSWD sa Muntinlupa. Kailangan po nating matulungan siya para at least naman po ay yung inspirasyon ng nanay para buhayin yung kanyang mga anak. Andun po yung lungsod po namin. Looking forward po na matulungan po sila. Nangako naman ang DSWD na tututukan ang kondisyon ni Nanay Janet hanggang sa kanyang paggaling. Magkaagapay po ang hulog ng langit at ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa City sa pagtulong kay Nanay Janet at kanyang mga anak. Sa mga nais pang magpaabot ng tulong, tumawag lamang po sa aming tanggapan. At susunod, exclusive, baterya ng cellphone sumabog, lalaki patay. Ilang produktong pang Noche Buena iniipit na ngayon ayon sa DTI. At ang reaksyon ni Pokwang sa pagkukumpara sa kanila ni Melay ng PBB tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol World.